Ay, shout out. Pag-usapan natin yung negative 3 rating ni BBM at yung mga comment lang po kayo dyan kung meron kayong gustong sabihin at tayo yan babasahin natin lahat ng inyong mga nais para we will also nag-negative 10 na po si BBM April 2025. Hindi na masyadong pinalaya ng or pinalabas. Ang alam ko ang pinakamababa na rating ng isang presidente is yung kay Gloria Arroyo at negative 12 if I'm not mistaken. Pero para sa isang presidente na binoto ng 31 million supposedly ikaw ang pinakamalaking boto na nakuha sa lahat ng mga presidential sa history ng Pilipinas. Kaya hindi talaga tayo makapaniwala doon sa negative 3. So ibig sabihin, in just 3 years, mga bossing, in just 3 years, sinira niya yung tiwala ng tao sa kanya sa loob lang ng 3 taon. Because if I'm not mistaken, yung kay Gloria Arroyo, yung negative 12 niya. If I'm not mistaken, siguro mga 6 years na siya. Kasi in total, 9 years na naging presidente si Gloria Arroyo. Sobrang na-frustrate na yung tao sa kanya. Siguro saturation na din. Because after 3 years, and yung second 3 years niya, parang first half nung kanyang actual na mandate, hindi na talaga naging maganda yung ng tao sa kanya, reception ng tao sa kanya. Kaya bumaba siya ng ganun. Pero dito tayo magtataka kay Bongbong Marcos, kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi sa loob lang ng 3 taon, yung 31 million na bumoto sa kanya, na-frustrate niya in just 3 years. Sabi ko nga sa inyo, considering that you are the most popular candidate ng 2022, the most popular president. Kasi si Pangulong Duterte, hindi niya nakuha yung yung boto na yan. Naging most popular si Bongbong Marcos and most wanted na presidential si Bongbong Marcos because of the Dutertes. So, in just 3 years, nasira niya yun. In just 3 years, winarak niya yun. Ano yung mga reason bakit winarak niya yun? Kanina may nagko-comment dyan na isa yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa dahig. Isa talaga yun. At nag-negative 10 daw siya doon. Nag-negative 10 siya dahil doon sa negative na yun. Doon sa kahayupang ginawa niya yun kay Pangulong Duterte. No? So, sobrang lamig na hands dyan ni BBM at negative 3. Below Below 0 na yan. As in, sabi ko nga sa iyo, yung ikaw nag-aaral ka, maka-0 ka yung wala kang maitama, 0 yan. Yung wala kang ginawang tama, di ba, pag nag-exam ka, 1 to 10. Kapag wala kang tama, 0 yan. Walang nakakakuha ng negative. Nakakakuha lang ng negative kapag putang na suktulan ng utang mo. Kaya ka na ng negatibo. So, nakakaya, So, dito mo makikita na yung mga troll army niya, yung sobrang laki ng ginagastos nila sa kanilang mga troll farms, sobrang laki ng ginagastos nila sa kanilang mga vloggers, walang effect. Hindi noon na i-lift yung mga agendas ni Bongbong Marcos. Malaking naging tulong dyan sa negative 3 na net satisfaction to. Net satisfaction. Itong si Claire Castro, na yung ginagawa niyang pananahimik ni Bongbong, hindi umepekto kasi kumuha siya ng bobo, tanga, inutil na spokesperson. So, with this, tama naman din yung sinasabi nyo, mantakin mo sa 10 Pilipino,
Utangin na 13 galit sa'yo. Sa 10 Pilipino, 13 yung walang pakialam sa'yo, yung asar na asar sa'yo. Anong ganun ka baba ang rating mo? Si Pangulong Duterte, tapos na siya bilang presidente, pero positive 80 plus pa din yung kanyang trust and approval rating. Hindi na siya presidente, ah. Pero itong si Bongbong Marcos na nuknukan ng yabang, itong si Bongbong Marcos na nuknukan ng sinungaling, bulag, pipi at bingi, with all the money na tinatapon nila para bilhin ang mainstream media, with all the resources na itinatapon nila para magkaroon lang sila ng troll army, para magkaroon ng mga likers and the positive commenters yung kanilang mga posts sa social media, with all the money na ninakaw nila para magbayad sa mga vloggers, negative 3 pa din yung kanilang nakuha. So it is an indication na for delikadeza, dapat lumayas ka na sa sa posisyon mo. Spencer Lacalle, shout out. Mabuhay ka dyan sa Hong Kong. Ginaw dito, nagkamali ako nagsuot ko. Thermal lang ako, tsaka manipis na sweatshirt. Sobrang ginaw. Pati mga patay na Pinoy galit na kay BBM. Grabe, mga bossing. Pero nung nakita ko yung survey na yan, tinitingnan ko negative 30 siya sa sa Mindanao, negative 4, negative 14, pero positive 13 siya. Positive 13 siya sa Luzon. Sabi ko, ang bobo talaga ng mga taga Luzon. Nakakahiya na tayo ay nakatira sa Luzon. Bobo talaga mga putang ina. Kasi separate yung sa Metro Manila eh. Kasi yung Metro Manila negative din siya eh. Oo. Negative din siya sa Metro Manila. Pero yung yung Balance Luzon. So the whole of Luzon, aside from Metro Manila, positive 13 siya. Tapos si Inday Sara parang positive 12 lang. Sabi ko, putang ina, ibang klase talaga tong mga taga Luzon, mga bobo talaga, mga putaragis. Di ba? Buong Pilipinas, nakakaramdam na ng pagkainis at pagkahudas dito sa pamilyang magnanakaw na ito. Pero itong Balance Luzon, tuwan-tuwa pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung yan yung mga komunista, hindi ko alam kung yan yung mga solid north na tinatawag nila. Pero wala nang solid north eh. Wala na. Even yung mga kamag-anak ko sa norte, sa Ilocos, disappointed na sa kanya, banas na sa kanya eh. Yung mga taga Nueva Vizcaya, yung mga taga Tugigaraw, lalong-lalo na yung mga taga Mountain Province, banas na banas yan talaga sa kanya. Oo. Banas na banas yan. Kasi nga, yung ginawa niyang, yung paglalagay niya ng EDCA site sa Cagayan Valley, yung nilagay niyang napakaraming EDCA sites doon, galit na galit yung mga taga Cagayan, Isabela, sa kanya eh. At saka yung ginawa niya doon sa gobernador ng kay Governor Mamba. Galit na galit yung mga taga Mountain Province sa kanya eh. And even in Baguio, bagsak na yung niya doon eh. Wala na siya, hindi na siya popular sa norte. Siguro at least 50% ng mga taga norte hindi na natutuwa sa kanya eh. So, napakabobo ng mga taga Luzon sa totoo lang. Napakatanga ng mga taga Luzon na nagpapabudol pa rin sila dito kay Bongbong Marcos. Taga-NCR kami pero Duterte pa rin. Oo, madaming Duterte sa NCR. Madami. If you go to markets, punta ka ng Q-Mart, punta ka ng Murphy Market, punta ka ng Kamuning Market, punta ka ng Fairview Market. Basta pumunta ka sa mga palengke, kumausap ka ng mga tricycle drivers, kumausap ka ng mga taxi drivers, kumausap ka ng mga jeepney drivers. Talagang frustrated na sila kay Bongbong Marcos. At na sila? Inis na sila sa mga nangyayari. Uunahin talaga nila dyan yung kahirapan ng buhay at peace and order. Galit na talaga sa kanya lahat. Kaya nga, isa na nga lang ang hindi pagalit sa kanya si Claire Castro na lang. Pero I'm telling you, pag yan si Claire Castro nawala sa posisyon, tapos yan si Claire Castro normal na tao na ulit. Ano yan?
magiging anti-Marcos din ulit yan. Kasi anti-Marcos naman yan noon. It's just that, kumikita siya ngayon. Siyempre, sarap ng buhay ni Claire Castro. Meron siyang security, libre kain niya, libre transportation niya, di ba? So, talagang nagbago buhay niya simula nung napunta siya kay Bongbong Marcos. Kaya hindi ko rin siya masisisi. Oo, di ba? Hindi rin natin siya masisisi si Claire Castro kung bakit naging aso siya ni Bongbong Marcos. Kasi from a normal person, normal na vlogger lang siya. Abogadong tanga. Pa-vlog-vlog lang noon, pa-comment-comment lang noon, anti-Marcos pa nga yan, ulol na yan, pro-Duterte pa nga yan. Pero binago kasi ni Bongbong Marcos yung buhay niya. Kapag kang isang walang kwentang tao kasi, binigyan mo ng konting ginhawa, o talagang aanuhin ka niyan. Sasantuhin ka niyan, jojosin ka niyan, didilaan ng tumbong mo niyan. Ganyan ang ginagawa ni Claire Castro. Oo, kaya ganyan. Kaya naging aso siya. O kita mo naman, di ba? Tingnan mo yung karma. O, di ba sila na ngayon ang nagkakabanggaan ni Ping Lacson? O, kasi sobrang bobo talaga niyan ni Bongbong Marcos. Imaginein mo nagbuo siya ng ICI. Nagbuo siya ng Independent Commission for Infrastructure, ECLAT. Putang ina, wala pang nakukulong. Wala pang nakakasuhan ng ICI. Puta, magsasara na. Saan ka naman? Di ba? So, dito pa lang makikita mo talagang weak leader si Bongbong. Dito pa lang makikita mo na talagang si Bongbong, support. Yun na nga lang ang ginawa mo para mailihis mo sa'yo, hindi ka pa nag-succeed. So, sobrang magnanakaw kasi nila. Sobrang magnanakaw nila. Ayaw nilang magbalik. Ayaw nila magbalik. Dami naman ang pera nakuha nila. Hindi nila pinondohan yung ICI. Hindi nila in-equip yung ICI. Parang yung ICI, pinadala nila sa gera ng walang mga baril. Kahit naman sino, hindi ba? Hindi mo talaga bibigyan ng armas. Yung isang komisyon na pwedeng ikaw yung maging sentro ng investigasyon nila. Oh, kasi ginawa lang naman talaga niya yung ICI na yan to divert para lang masabi na may ginawa siya. Pero sa talagang ultimong yung mga members ng ICI na inilagay niya diyan, urat na urat sa kanya kasi walang suporta, walang pondo, hindi rin cooperate yung mga ahensya ng gobyerno. I mean, bakit pa ginawa yan? Kaya nga doon mo palang sinasabi na sa totoo lang kung talagang gusto mong tapusin yung corruption. Sabi nga ni Inday yan kung talagang gusto mong tapusin yung corruption, madali lang kung gusto mo talaga. Pero si Bongbong Marcos ayaw niya talagang tapusin yung corruption kasi yun ang bread and butter nila. Yun, doon lang magaling yung pamilya nila sa pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Kaya ayan, -3, hindi ka nahihiya. Diba? -3. Freezing point na. 3 taon pa lang sa panunungkulan. Usually sa 3 taon, mataas ka pa. Bababa lang yan sa susunod na 3 taon, next 2 years after nung unang half ng panunungkulan mo. Okay, imaginein mo. 31 million ang bumoto sa'yo. Ang dami mong troll, ang dami mong vloggers na bugok, sa'yo pa ang media, sa'yo pa ang pulis, sa'yo pa ang sundalo. Diba? Tapos kakampi mo pa yung mga makakaliwa. Kakampi mo pa yung mga komunista. -3 ka pa din. Talagang kung ako sa'yo, sisantihin mo na yung mga vlogger mo. Yung mga binabayaran mong 6 digits sa mga vlogger mo, sisantihin mo na yan. Kasi imbis na makatulong sila sa'yo, nakakasama sila sa image mo. Bakit? Bongbong, wala silang kino-content na mabuting ginagawa mo sa bayan. Yung mga binabayaran mo ng mga vloggers mo na mga malalagkit, wala silang ibang ginagawa kundi i-content yung mga kapwa nila content creator. Wala silang ginagawa kung hindi i-focus yung energy nila into vlogging about Boss Dada, about Banatbay, about Banateros, about this person, blah blah blah. Wala silang ibang ginawa kundi sabihin lang na Inday Lustay, Mary Luis Piatos and all. Hanggang dun lang.
pagka yung mga vlogger mo, sa totoo lang, magiging effective yan sila kapag may maganda kang ginagawa sa bayan. Tingnan mo, napaka-effective ng mga vloggers, ng mga Duterte, yung mga Duterte-aligned vloggers. O, ibang magkaiba kasi, ang mga Duterte vloggers, nagba-vlog kami para sa Pilipinas. Nagba-vlog kami kasi gusto namin nung Duterte type na gobyerno. That is why nagba-vlog kami. Wala man kami nakukuhang bayad from ano, wala man kami nakukuhang bayad from the Dutertes. Sabi ko nga sa inyo, the last Christmas party na inatinan natin inatinan natin with OVP. Ang nakuha ko nga lang, Joy, liquid dishwashing paste eh. So wala talaga. Pero nakikita mo, bakit sobrang effective ng mga Duterte vloggers? Kasi nga, meron kaming benchmark. Meron kaming pinaghuhugutan. Meron kaming good governance na may listahan kami ng lahat ng mga nagawa ng pamilya Duterte sa gobyerno, sa probinsya nila at lalong-lalo na sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte, meron kaming basis. Alam namin yung mga proyekto niya. Yung mga proyekto niya napakikinabangan namin. Yung wisdom niya hanggang ngayon ginagamit pa namin. Oo, sa totoo lang. Marami kaming pag tinanong mo bawat Duterte supporter, bakit supporter ka ng mga Duterte? Marami silang isasagot sa'yo, kasi nawala mga adik sa amin. Kasi 10 years na yung namin, yung passport namin. Kasi yung mga lisensya namin sa pagdadrive, sa permit to carry, yung sa license to own and possess firearms. Ano yun? Lahat yan 10 years na nawala yung red tape. Dati, yung mga taga-ahensya ng gobyerno, ang hihigpit nila. Pero ngayon, si Pangulong Duterte, naging friendly sila. Nawala ang fixer sa LTO. Nagkaroon ng maraming mga kalsada. Hindi man 100% nawala ang mga droga, pero malaki yung naging pagbabago sa lugar namin, yung probinsya namin, mga airports namin, yung services sa ospital, yung mga pantalan, nagsipaggandahan, yung mga pulis, tumaas ang moral, naubos ang mga komunista, and the list of yung mga nagawa ni Pangulong Duterte goes on and on and on. Hindi matatapos. Pero ngayon, kaya ang dami naming hugot. Tanungin mo yung mga tricycle drivers, mga normal na tao. Bakit nila gusto si Pangulong Duterte? Ramdam nila whether mahilig sa politika yan or not. Pero ngayon, tingnan mo yung mga vloggers mo, wala silang may content na magandang ginagawa mo. Even si Claire Castro, wala siyang masabing maganda na nagawa mo. Nagsisinungaling sila by saying maganda ekonomiya, maganda ang peace and order, bumaba ang sa drugs, kesyo ganito, sobrang sinungaling nyo. Kaya wala nang tiwala tao sa inyo. O ano ba yung negative 3 na trust rating, trust, tiwala? Wala nang taong may tiwala sa iyo. Imaginein mo, in ratio, in statistics, lahat ng Pilipino galit sa iyo. Okay lang sana kung meron ka pang at least mga 1%, 2%, 3% na naniniwala sa iyo. Mantakin mo negative 3. Lahat ng Pilipino banas na sa'yo. Tapos nandiyan ka pa din. Tapos pakuya-kuya-kuy ka pa din. Trust rating, wala na silang tiwala. Trust. Ayaw na nila sa'yo. Kaya dapat, kung ako sa'yo, kung talagang mahal mo ang Pilipinas, makabayan ka at gusto mong mapasaya yung mga taong pinagsisilbihan mo, lumayas ka na dyan sa pwesto. Yun lang yun. Wala nang ibang way. Para, hindi mo na maiaahon to. 2 taon ka na lang hindi mo na kayang iahon to. Magsisimula na ang 2026, next week, 2026 na. Hindi mo na kayang iahon to. Kahit anong tumbling mo, wala. Wala nang tiwala sa'yo kasi mambubudol ka eh. Nagsimula yung panunungkulan mo, sinabi mo, unity, pag-iisahin mo, pero winasak mo. Di ba? Sinabi mo, itutuloy mo yung mga gagawin
mga proyekto ni Pangulong Duterte, putang ina, exact opposite ang ginawa mo. Sinabi mo, maglilingkod ka sa taong bayan, i-redeem nyo yung pangalan ng pamilya nyo. Yung masamang perception sa pamilya ninyo, i-redeem ninyo. Putang ina, mas malala pa yung ginawa mo. Sabi mo, nito lang, mahiya naman kayo. May makukulong bago magpasko. Putang ina, magbabagong taon na. Tapos ngayon, ang sasabihin ng PCO, secretary mo, na si Dave Gomez na kalbo, katulad ko at ni Manot Bay, na yung kay Janet Lim na policy, it took them 1 year para may makulong na mga politiko. Putang ina nyo, ba't kayo nagnangako? Bakit kayo nagsasalita? In the first place, kayo naman ang nagbigay ng timeline. Kayo ang nagsabi na bago magpasko, may makukulong ng mga politiko, pero wala. Tapos ngayon magagalit kayo, hindi naman kasi ganun yun kabilis. Hindi naman, may proseso yan. Putang ina nyo, may proseso pala, bakit nagpo-forecast kayo ng mali? Yan kasi ang mahilig ng administrasyon ni Bongbong Marcos, mangako ng, magbigay ng false hope, magbigay ng false promises sa mga tao. Kaya wala nang tiwala sa kanya. Pag magtitiwala ka pa kung ultimong sinabi na natin na magpa-drug test ka para magkaroon ng peace of mind yung mga tao na ang nagpapatakbo ng pamahalaan natin ay hindi sabog, hindi bangag. Sasabihin mo na hindi konektado sa public office and public trust yung pagpapa-hair follicle test. Hindi ba? O yung nagko-comment dyan na negative 0, ano ka ba? Negative 3? Walang negative 0. 0 yan eh. Yung 0 pagkatapos yan, negative 1, negative 2, negative 3, hanggang negative pa. Yung habang tumataas yung numero niyan na negative, pababa ng pababa yan. Walang negative 0, hindi ka nag-mathematics, no? Walang palabra di honor, sabi ni Mish. Putragis, shout out sa iyo. Maraming salamat doon sa nag-send ng stars. So wala na yan. Kahit na ano pang gawin nila. Kaya nga ganito ang gagawin nila, no? Dahil hindi na nila kayang i-revive. Wala na sa ICU. Sabi nila nasa ICU na yung presidency ni Bongbong. Wala na, patay na. Patay na yung nyo. Inaagnas na. 6 feet below the ground na yung administrasyon ni Bongbong Marcos. It's just a matter of time. Kumbaga sa may cancer, terminal na. Hindi na yan kayang i-revive. Wala nang chemotherapy. Wala nang operasyon. Wala nang kayang gawin yung mga doktor niya para iahon yung kanyang administrasyon mula sa lugmok at lusak na ito. Wala na. Kaya nga ang gagawin na lang nila, in order for them to have a chance na manatili sa kapangyarihan. Manatili sa kapangyarihan in what sense? Yung hindi sila makulong pagka alis ni Bongbong Marcos sa 2028. Yun na ang concern nila ngayon. Kasi sa dami ng kasalanan na ginawa nila, sa sobrang hayag ng mga katarantaduan, kademonyohan, pagnanakaw na ginawa nila sa bayang Pilipinas, there is no way na mapapatawad sila ng taong bayan. And yung susunod na presidente ng Pilipinas, definitely, ifo-force or pipilitin ng mamamayang Pilipino na mapanagot lahat ng mga nagnakaw sa atin since 2022 hanggang 2028. Ipe-pressure talaga natin yung susunod na administration to go after this corrupt congressmen, corrupt senators, corrupt president. Kaya ang gagawin nitong administrasyon na ito, gagawin ng lahat to put someone dyan sa posisyon na hindi sila hahabulin. Yun ang gagawin yan. Maghahanap yan ng kandidato na mangangako sa kanila na hindi kita hahabulin. Suportahan mo ako para manalo tayo sa 2028. Promise, hindi kita hahabulin. Kasi yan si Bongbong. Hindi natatagal yan ng 16 years. Hindi na. So gusto na lang yan, i-enjoy yung kanilang mga nakulimbat. Yung mga nabawi nilang yaman. Gusto na lang yan i-enjoy. Kasi hindi niyan kayang dalhin sa impyerno eh. Walang ibang pupuntahan yan kundi impyerno. Diba? So, maghahanap yan sila ng kandidato na sa kanila, magko-commit sa kanila that we will not go after you. Talunin lang natin si Inday Sara, we will not go after you. Yung hawak nila sa leeg. Kaya ang gagawin nila ngayon,
yung mga Duterte, sisiraan na nila. Come 2026, full-blown na yan. Full-blown na yung, nila, yung paninira nila sa mga Duterte. Kapag kasi Inday Sara na-disqualify mo to run for 2028, meron silang fighting chance. May fighting chance sila kasi, if not Inday Sara, sino yung tatakbo aside from Inday Sara? Diba? And pinakamalakas yung chances natin na yung magiging susunod na presidente hahabulin itong corruption ng 2022 to 2028 si Inday Sara lang. Kasi nakikita nyo si Inday Sara hindi masyado nagsasalita diba? Nakikita nyo si VP hindi masyadong naimik kasi alam na natin yan mag-aano na yan maghihiganti talaga yan. Hindi maghihiganti sa nang api sa pamilya nila. Kasi yun ang api sa pamilya nila, yun din naman yun ang aapi sa atin Maghihiganti yan doon sa mga nang api sa Pilipino. So sunod-sunod yan. Sunod-sunod na paninira. Nakita nyo ba yung Nakita nyo ba yung tawag dito, nakita nyo yung bagong balita ngayon? Diba? Nung una, pinalutang ng ng Billionaire News Channel yung DPWH leaks. Tapos doon sa DPWH leaks, mga bossing, lumabas yung mga congressman and senators na may mga request. May mga request, yung project request. Di ba pinaliwanag naman natin sa inyo na yung project request, hindi naman masama yun. Hindi masama yung project request. Kasi trabaho mo yun bilang isang mabatas. Trabaho mo yun bilang meron kang constituency. Meron kang advokasya. Di ba? Lalong-lalo na kung nasa national position ka. For example, senador. Ang constituency ng senador buong Pilipinas. Ang constituency ng Congress, yung distrito lang nila. In the case of yung mga party list, yung marginalized sector na nire-represent nila. So normal lang na may mga request yan. Halimbawa, ako, congressman ako ng ganitong distrito. Normal lang na mag-request ako sa NEP ng budget para sa mga projects na gusto ko. Kung yung projects ay ni-request mo at dineliberate ng Senate at Congress para mailagay yan sa NEP, National Expenditure Program, legal yan. So whether 10, 100, 1,000 yung request mo, basta in-approve ng Senate and Congress, okay yan. Legit yan. Kailangan pondohan yan ng DPWH. Request. Dapat nga matuwa kayo doon sa mga senador na maraming request For example, si Chis Escudero, ang dami niyang request para sa kanyang probinsya ng Bicol. Abay, dapat matuwa ang mga taga Bicol sa kanya. Kasi madami siyang request na project. Again pag request, dumaan yan sa legal. Halimbawa, si Bong Revilla Jr., meron siyang napakaraming request. Iba-ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, meron siyang 100 request. Okay yun. Kasi, dumaan yun sa tamang proseso. Madami siyang request, ibig sabihin, marami siyang gustong pagsilbihan. Yun naman ang trabaho ng mga mambabatas yung maraming request para maraming mapagsilbihan. Diba? Ano pa? Sino pa yung mga maraming request na sinasabi nila? Na mga senador. Hindi masama yun kasi nga sa NEP, gusto nilang mailagay sa NEP. Di ba sinabi nga ni Loren Legarda, if yung project na yan is too important, bakit wala sa NEP? Bakit kailangan insertion? Bakit kailangan sa BICAM? Bakit kailangan iutos nyo sa amin na ilagay nyo to, isingit nyo ito? Kung importante naman pala yan, bakit hindi natin i-request at ilagay sa NEP? So pinalalabas kasi nitong bilyonaryo na parang pag marami kang request, spoiled ka. Hindi yun. I-maximize mo lang yung opportunity mo kapag marami kang request. Halimbawa ako, senador ako, ang dami kong request na mga gusto kong pondohan na proyekto. Abay, ibig sabihin nagtatrabaho ako. Kasi marami akong request at yung mga request ko na yun, may mga mapagsiserbisyuhan, mapagsisilbihan yun ng mga constituents ko. Therefore, hindi masama yung maraming request. Ang masama ito, 'di ba? Pinost ko na ito
Kung isa lang ang request mo, kasi yung mga pinklawan, yun yung pinalalabas nila eh. O kita ninyo, galit kayo kay Risa Ontiveros, isa lang yung request niya. Abay, bobo ka pala. Kung isa lang yung request ni Risa Ontiveros, ibig sabihin, wala siyang gustong serbisyohan. Isa lang yung proyekto na gusto niyang pondohan. Imaginein mo yun. Paano ka magsiservisyo kung isa lang yung gusto mong gawin? Isa lang yung gusto mong trabahuin? Kung meron ka namang opportunity na makapag-ambag ng 100 proyekto sa Pilipinas, bakit isa lang yung nire-request mo? O eto pa ang pinaka nakakatawa dyan. Isa lang ang nire-request mong proyekto, pero 3 billion yung insertion mo. Yun ang masama. 'Di ba? Yun ang masama. Na kapag ka isang proyekto lang yung gusto mong gawin, pero ang dami-dami mong gustong i-insert, yan ang kasalanan. At para sa akin, yan ang corruption. Tama, mali. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ibabalik natin ulit sa spendings. Yung Office of the Vice President nung panahon ni Leni Robredo, proud na proud sila kasi ang laki daw ng savings nila. Madami daw silang perang naiitabi. Na akala nila ang ganda-ganda nun. Sabi ko, tanga, hindi maganda yun. Kasi yung opportunity mo para ma-maximize yung pondo, kasi yung pondo supposedly pumupunta yan sa proyekto eh. So kung meron kang 100 piso para magpakain ng mga kababayan mo, ang ginastos mo 50 lang. Tapos itinabi mo yung 50 pesos. Ibig sabihin, hindi mo na maximize yung budget. Hindi ka nakapag-spend ng maayos. Yung serbisyo kulang. Kasi hindi mo inilagay lahat ng pondo. Hindi naman kasi trabaho ng gobyerno na magtipid. Taon-taon may budget, kaya nga may budget, gagamitin mo yun doon. Na kapag yung budget na hiningi mo para sa ganitong gagawin, hindi mo inilagay, malversation yun, krimen yun. Krimen na magtipid ka. Hindi yung magtipid ka sa gastusin mo sa sarili mo, ha. Krimen yung magtipid ka sa gastusin para sa serbisyong ino-offer mo. Maling-mali yun. So, ayan yung mga request na pinalalabas ng bilyonaryo. Hindi masama yan. Walang masama doon. Ang masama, yung meron kang insertion. Yung pwede mo namang pag-isipan ng maigi yung proyekto at ilagay sa National Expenditure Program, doon mo i-request sa NEP, ilagay mo sa insertion as amendment. Yun yung masama. So, kung meron kang 10 na request na proyekto, ibig sabihin, marami kang gustong gawin na trabaho para sa constituents mo. Kapag ang request mo isa lang, hindi ka dapat maging proud dyan. Ibig sabihin, hindi ka nakasulit. Kaya yung listahan na yon ng maraming request, sa akin nagtatrabaho itong senador na ito. Kasi madami siyang request, madami siyang proyekto na gustong pondohan. Ang tanong na lang dyan is, ito bang request nila? Napondohan ba? At kung napondohan nito, gumagana ba? Natapos ba? Ghost projects ba? Kasi malabo ang ghost projects kapag ka nasa NEP. Kasi nga, yan? Legit na proyekto yan. Kapag ang proyekto nanggaling sa insertion, yan ang delikado. Kasi hindi dineliberate yan. Pag insertion, sila lang, ilan, yung BICAM lang ang nag-uusap dyan. Ilang mga senador at congressman lang yung nagkakasundo. Kaya nga, kung ikaw, katulad ka halimbawa ni Risa Ontiveros na isa lang yung ni-request na project, pero magaling ka sa negosyasyon, meron kang impluensya sa mga nag-deliberate ng budget sa BICAM, ayan na, o kaya membro ka ng BICAM, ayan na, makakapag-insert ka na. Tapos yung in-insert mo na yun, proyekto din yun. Napopondohan ng DPWH. Yung DPWH ang magbabangga ng proyekto. Whether multipurpose hall, basketball court, swimming pool, yung DPWH yung magbabangga. Versus sa NEP, na gusto ko project ng multipurpose hall. Si DPWH popondohan yun. Gusto ko kamalig para sa mga magsasaka. Yung ahensya ng gobyerno na sakop ng proyekto na yun, sila magpopondo no. Ganon yun. So yun ang kaibahan noong request versus insertion.
So, para sa akin, illegal yung insertion. Kasi kapag nag-insert ka ng kayo-kayo na lang, may kasunduan yan. Di ba? O ngayon, dinadamay nila si Inday. Meron daw request si Inday. Request. Oh, natural. Meron kang meron kang tawag dito, meron kang constituency Davao City So talagang magre-request ka. Halimbawa, request kong magkaroon ng tulay dito sa dito sa dagat. Request kong madagdagan ng lanes yung kalsada dito. O request ko na magkaroon kami ng ganitong facility. Multi-purpose hall. O gusto ko na magkaroon kami ng ng disaster, what do you call this? Yung mga parang relocation sites or whatever. Yung mga di ba kapag ikaw ay nabaha, yung nililikas ka, dinadala ka sa isang lugar, o magkakaroon kami ng standard na relocation site. Di ba? Magkaroon kami ng drug rehabilitation center dito. Wishlist lahat yun. Legal yun. At ikaw bilang isang taga-gobyerno, you owe it sa mga constituents mo. Di ba? Yung mga constituents mo na pinangakuan ng serbisyo, you owe it to them. Kaya kung mag-request ka sa national budget ng proyekto para sa mga nasasakupan mo, that's just normal. And ibig sabihin nun, you are doing your mandate. Kaya nga, tangina to si Risa Ontiveros, isa lang ang kanyang project request, isa lang, sa dami ng reklamo mo. Ang dami ng reklamo mo sa mga Duterte, ang dami ng reklamo mo sa mga, may mga pana pa. Ang dami ng reklamo mo sa mga Duterte. Aray ko, ang dami kong tama, siya naging puso pa yung mata ko. Sa dami mong reklamo sa mga Duterte, ang dami mong gusto, ang dami mong suggestion, ang dami mong pahiring and all, puta, tapos isa lang ang request mo. Hindi ka nagtrabaho, Risa. Namulitika ka lang. Tamad ka. Isa lang yung serbisyo na gusto mong ibigay sa mga kababayan mo Versus ako, si Chis Escudero, meron ako 100 request. Kung ibig sabihin, marami akong gustong serbisyo na ibalik sa mga kababayan ko. Di ba? Yun yan. Ang nakakahiya, yung mga congressman na linis-linisan, yung mga senador na linis-linisan, nasilip ng silip sa confidential funds ni Inday Sara. Tapos pag tinignan mo, napakarami nilang insertions. Insertions yan ang salot. Yan ang source of corruption ngayon, insertions. Na kung marami kang insertions, ibig sabihin, ang lakas mo sa mga gumagawa ng budget, ang lakas mo sa mga pumipirma ng budget, which is Presidente, Speaker of the House, yung Committee on Finance ng Senate, at saka yung Appropriations Committee ng Congress. Diba? Oli Yuli, happy birthday sa'yo. Birthday ka ng birthday, di ka naman nagsisend ng stars. Solid sa mga nag-ano dyan, shout-out sa inyo lahat. Nanginginig ako, ang lamig. Mali yung layering ko. Yun, ang nakakahiya dyan, pati yung first lady natin, merong project, anak ng tinapay. Walang mandato yan, dapat yan ang mga walang projects. Yung mga tao na walang mandato, dapat yan ang walang projects. Ngayon, may sinasabi si Liviste na yun daw mga cabinet secretaries, meron din silang mga insertions. Cabinet secretaries may mga insertions. Saan ka naman? Yun ang mali. Tapos dinismiss ka agad yun ni Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, fake news yan. Walang ganon, walang ganyan. Sabi ni Lacson, bago ka magsalita ng ganyan, kailangan open ka muna for investigation. Hindi dapat dinidismiss mo lang yung mga ganyang akusasyon. Dapat pinatutunayan mo bilang nasa executive kayo, patunayan ninyo na mali yung mga ibinibintang sa inyo. Kasi parang nag-aabogado na si Claire Castro na parang ikaw ang nag-akusa, patunayan mo. Hindi. Presidente si Marcos dapat pag may akusasyon sa kanya, siya mismo yung magpapatunay na hindi totoo yung akusasyon na yan. Hindi naman to korte. Diba? Hindi naman to korte na indinemanda kita and the burden of proof is nasa akin. Hindi yun ganun. Public office yan isa public trust, sabi nga nila So, kapag kami lumulutang na mga chismis about you,
ikaw ang magpapatunay na wala, magtiwala kayo sa akin, hindi totoo yan. Dapat ganun. Hindi pwedeng, putang ina, kampanya ka ng kampanya nun, pangako ka ng pangako nun, tapos kapag may tinatanong sa'yo, yung mga kababayan mo na bumoto sa'yo, sasabihin mo, abay, patunayan nyo muna. Bago ko sagutin yan, patunayan nyo muna. Hindi pwedeng ganun. Sa korte, gumagana yan. Nagdemanda ka. Diba? O dapat meron kang mga pruweba. But this time, bilang isang presidente ng Pilipinas, hindi dapat ganun. Pag presidente ka ng Pilipinas, kapag may chismis sa'yo, i-dismiss mo yon ng pruweba, sasagutin mo yon direkta. Magnanakaw ka ba? Hindi po. Totoo ba na yung asawa mo mayroong insertion? Ay hindi naman kasi posible yan. Halika, tingnan natin yung GAA. O makikita nyo dito, wala naman. O, di ba? Yung mga ganun, kailangan kayo yung magbigay ng pruweba para ang tao, ay, mabuti naman. Ay, salamat naman. Because again, public office is public trust. So, kailangan laging priority ninyo yung tiwala ng taong bayan. Ay kaya lang, nakita nyo naman sa current and recent na trust rating ninyo, -3. So, ibig sabihin, sa 10 Pilipino, 13 ang ayaw sa inyo. 13 ang walang tiwala sa inyo. Ganun. Kasama ang estado ng gobyerno natin. So, yun nga, sabi nga ni Weng Argiles, kailangan i-prove mo na mali sila. Yun. I-prove mo na walang basihan. Yung akusasyon nila. Drug addict ka daw, o magpa-drug test ka and prove them wrong. Because, at the end of the day, nandiyadyaan ka because sa trust ng taong bayan sa'yo, dapat hindi mo sinisira yung trust na yon. Diba? Yung request na last hug, ano yung last hug? Sige, comment kayo dyan, babasahin natin. Kung ako 0 talaga ang rate ni BBM, ano ka ba naman, Luchan? -3 nga, hindi mas mababa yun sa 0. Hindi ba kayo nag-algebra? Hindi ba kayo nag-X and Y? Hindi ba kayo nag-trigonometry? Yung negative po, kahit -1, mas mababa yan sa 0. Halimbawa, ito yung 0. Diyos ko, kaya tayo pinagtatawanan eh. Ito yung 0. Yung nasa taas niyan, 1. Positive yan. 2, positive 2, positive 3, positive 4, positive. Pag 0, yung baba niya, negative. -1, -2, -3, -4. Ganon. Yung sinasabi nyo kung ako 0. -3 na nga eh. Gusto nyo pang i-0. Yun nga lang yung sinasabi natin. Dapat nga at least 0 man lang. Pero hindi -3. Ibig sabihin, mas mababa. Anong ginawa nyo ba? Anong ginawa nyo nag-aaral kayo? Landi lang ba kayo nag-aaral kayo? Di nyo na tatandaan yan? Elementary pa lang ngayon, pinag-aaralan na yan. Kayo talaga, ah. Negative nga daw eh. Oo, negative na nga eh. Oo, mas mababa yun sa 0. Walang Diyo, oh. Sabi ni Mayel, hindi daw niya ma-prove kasi addict siya. Yun na nga. Kaya nga it is safe to assume na addict talaga siya because he's not doing anything to prove na hindi siya addict. So if you're not doing anything to prove na hindi ka addict, it's safe to assume na addict ka. Plain and simple. Diba? Yun lang yun. Abonado pa, sabi nga namin Argiles. So abonado pa si BBM sa survey niya. 31 million na Pilipinong bumoto sa kanya. 3 taon lang, -3 ka na. Tangina, ganun mo sinira yung pagtitiwala ng taong bayan sa'yo. Kaya kung ako talaga sa'yo, bongbong, putang ina, habang may panahon pa, iligtas mo na yung sarili mo. Wala na kayong makukuha na pwedeng tumalo kay Inday Sara sa 2028. Wala. Sino? Si John Vic Rimulya, si Leni Robredo, si Raffy Tulfo. Putang ina, lahat yan basura. Si John Vic Rimulya, basura. Tingnan mong lugar niya sa Cavite, basura. Involved pa sila di umano sa Pogo. Anong gusto nyo gawin sa Pilipinas? Pagkaya ng mga inano nyo. Sino pa yung mga presidential? Si Leni Robredo. Ayaw na nga ni Leni Robredo tumakbo. Oo, hindi nga niya maayos yung naga eh. O ngayon, meron pang isang issue na pinalulutang. Ito si Falsis. Putangin na to si Falsis, bobo talaga eh. Sinasabi niya na si Vico Soto daw at saka si Leni Robredo, sila daw yung nagpupunta sa tao para magbigay ng tulong. Ulul. Utangin na ninyo. Yung binibigay nyo na tulong sa tao, yung binibigay ni Leni at saka ni Vico, hindi galing sa bulsa nila yan. Galing yan sa gobyerno. Galing yan sa pera ng taong bayan. Yung ipinamimigay ng mga Duterte sa mga taga Davao, putangin na pera nila yun.
Walang national, walang pera ng Kapitolyo ang ginamit doon. Ha? Pera nila 'yon. And besides, sila Pangulong Duterte, tradisyon na nila 'yan. Tradisyon na nung mga magulang pa niya 'yan. Tradisyon pa yan ni Nanay Suling at nung tatay nilang gobernador. Mula pa noon hanggang ngayon, ginagawa na nila yan, hindi for optics. Kasi hindi naman nila kailangan ng optics dahil malakas talaga sila sa Davao. Kahit hindi sila mangampanya sa Davao, mananalo sila. Pero kita mo, nagbibigay pa rin sila ng tulong sa mga tao. Genuine yung tulong na yon. Kapag nagbigay ka ng tulong sa mga sa kapwa mo nang wala kang hinihiling na kapalit, genuine yon. Yan si Vico Soto at saka yan si Leni Robredo. The reason why ginagawa nila yan, it's because hindi pa talaga nila fully nakukuha yung trust ng constituents nila sa mga syudad nila. Hindi pa nila nakukuha ng 100% yung tiwala. Mantakin mo, ito sila, si Pangulong Duterte. Hindi nga nangampanya, ikinulong nyo, nanalo pa din na mayor. Si Basti Duterte, landslide ang pagka-vice mayor. Yung mga congressman na mga Duterte, landslide yung kanilang pagkapanalo. So kung ako, malakas na ako, bakit pa ako mag-aaksaya ng pera para bigyan kayo ng mga regalo? 'Di ba? Pero sila, kahit malakas na sila, kahit landslide yung pagkapanalo nila, nagbibigay pa rin sila sa tao kasi nga serbisyo yan, genuine. 'Di ba? Ngayon ikaw, nagbabahay-bahay ka. Nagbibigay ka ng regalo, bahay-bahay. Oh, ano 'yon? Masipag ka na nun? Mas magaling ka na nun? Gano'n mo na ba katagal lang ginagawa 'yon? Eh kung ngayon mo lang ginawa yun, putang ina, huwag kang makipagkumpara sa mga Duterte. They've been doing that for decades. Di ba? Parang piyesta lang yan. Sa piyestahan, kapag marami kang bisita, meron kang bahay, piyesta, ang daming nagpupunta sa bahay mo, oy, happy fiesta, kumare, happy fiesta, boss dada, happy fiesta, ganyan. Ang daming nagpupunta sa'yo. Ang daming kumakain. Lahat ng gustong makikain, pinapakain mo. Hindi ka nagyayaya, Hindi ka nagyayaya. Pumupunta sila sa'yo ng kusa. Alam mo ba ibig sabihin nun? Maganda ugali mo. Nirerespeto ka ng tao. Mantakin mo lahat naman ng bahay may handa, pero ikaw yung pinupuntahan. Ultimong yung nakikikain sa handa mo, may handa rin sila sa bahay nila. But they have to go to you to show respect because it's fiesta. Pag mabait kang tao, ikaw yung pupuntahan. Pero pag masama ang ugali mo, plastic ka, kupal ka, chismosa ka, tangin na piyesta, mapapanis yung handa mo. Bakit? Walang pupunta sa iyo kasi masama ang ugali mo. Na kailangan mo pang lumabas ng bahay, tapos makitang may dumaan, oy, piyesta ngayon, may handa kami, pasok kayo. Kailangan mo pang magyaya kasi nga, kupal ka. Kasi nga, masama ugali mo, impacta ka, satanas ka, sinisiraan mo yung mga kapitbahay mo, masama, mangkukulam ka siguro, o baka manananggal ka pa sa gabi, kaya hindi ka nila pupuntahan, takot sila sa'yo. Diba? Ganun yun. So kung ikaw nagpupunta ka sa bahay-bahay para mamigay ng regalo, putang ina, hindi genuine yun. Nangangampanya ka. Ibig sabihin, mga bobo, falsis, tanga ka. Ang tawag doon, premature campaigning, putang ina mo. Gamit mo pa ang pera ng taong bayan, tapos namimigay ka ng regalo na parang galing sa'yo. Ha? Nakita nyo yung diferensya nun? Napaka-bobobo nyo. Putang ina nyo, mga dilawan kayo. Hindi nyo na sana inopen up yan. Oo, tama, Weng Argilles, pakikisama yan. Hindi nyo na sana inopen up yan. Putang ina, napakatanga mo talaga, falsis. Para i-open up mo pa yan, para lang sabihin mo na mas magaling si Vico Soto, si Leni Robredo kay Inday Sara at sa mga Duterte. Gago. Tingnan ninyo yung lugar ng mga lugar ni Vico Soto, tingnan mo, lugar ni Leni Robredo, ikumpara mo sa Davao. Gaano kalaki ang Pasig, gaano kaliit ang Pasig, gaano kalaki ang Davao. Gaano kaliit ang Naga, gaano kalaki ang Davao. Ilang milyon ang tao sa Davao City. Pati bundok hanggang Tamayong nahahatiran ng serbisyo. Tingnan nyo, yung mga syudad ninyo, ikumpara nyo sa Davao. Pumunta kayo ng Davao para malaman ninyo kung gaano katindi at gaano kaganda ang Davao. Doon mo ikumpara. Hindi ikukumpara mo dahil ang mga Duterte, masama ang loob mo na yung mga Duterte, pinipilahan sila. Alam mo ba kung gaano karami yung nabigyan nila ng tulong? More than 50,000, at least mga 100,000 people.
yung nabigyan nila ng tulong at walang pera ng gobyerno na sinayang dyan. May mga probably may mga nagdo-donate sa kanila. Probably may mga ano yan, may mga kasama silang nag-organize niyan. Because it's tradition. Bukod sa pagse-celebrate ng Pasko, pagse-celebrate with your family, bukod sa pagse-celebrate sa birthday ni Jesus, diyan sa Davao, isa yan sa inaabangan at isa yan sa kinakasabikan ng mga taga Davao. Oo, kasi nga pagka nagbigay ka, nakakapagpasalamat ka. Yun. Hindi yung pupunta ka sa isang bahay para magpasalamat. Pamumuliti ka yun. Pangangampan yun. Ang ina nyo, mga bobo kayo talaga. Mga wala kayong silbi sa buhay, mga walang utak. O ano pa, yung gusto nyong reaksyonan natin ng mga topic. Kahit mamatay-matay na ako sa Nino dito, grabe, ang lamig talaga. Putang ina. Ang hapdi na ng ng ating totoong tao, tama ka dyan. Alfredo Angeles. Sinagot nga siya nung isang IP Indigenous people. Sinagot siya. Diba? Pinagmalaki ba ng mga Duterte yan? Sino nagpo-post? Pinost ba yan ni Inday Sara sa page niya? Wala naman tayong problema kay Vico Soto. Maganda rin ang ginawa niya sa Pasig. Maganda ang pamamalakad ni Vico Soto sa Pasig. Kaya lang kasi, the problem is, itong mga dilawang zombie, ginagamit si Vico Soto. Kaya nasisira si Vico. Hindi naman gusto ni Vico yan naipagyabang yan Kasi maganda talaga. Kasi marami akong kamag-anak sa Pasig. May bahay kami sa Pasig. Yung mga kamag-anak ko dun sa Pasig, tuwan-tuwa sila kay Vico. Wala silang negative na masasabi kay Vico. Yung ginawa ni Vico sa Pasig compared sa mga Eusebio, di hamak na mas maganda. So walang kaproblema. Snowy, I miss you. Ang lamig. Mag-snow na daw yan pag sunod-sunod ang lamig. Sana nga. Kataga-toki yan. Isa yan sa mga donor natin sa Boss Dada. Yung Noche Buena. Gusto nyo ba magkaroon tayo ng medianoche? Ayuda? Sabihan nyo lang ako kung gusto nyo magkaroon tayo ng medianoche ayuda. Ano tayo? Try natin kung kaya natin. Although talagang nakakapagod yung ginawa natin noong nakaraan. Thank you talaga doon sa mga donors noong Noche Buena ayuda. Salamat. Tinitira daw sila kasi nasa taas. Sabi ni Edna, mga matapobre yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag naglagay kayo ng mga matapobre sa gobyerno, wag na kayong mag-expect na magiging mga matitinong mga tao yan. Mga satanas yan, mga yan. Yung mga recto na yan, kita nyo kung paano umasta. Si Ralph Recto nga, kung umasta nga yung kala mo, presidente ng Pilipinas, kapal ng muka. Wala namang ibang ginawa kundi pahirapan ng Pilipino sa pagtataas ng buwis. Puro kataas-taas ng buwis, utang ina, wala kang nagawa sa Pilipinas. Utangin na yan, ewan ko nga ba't nananalo ang hayop na yan Tingnan natin kung tumakbo ng senador yan, kung manalo pa yung hutas na yan sa ginagawa niyang pagtaas-taas ng bus. Kaya lang naman nananalo yung Ralph Recto na yan dahil kay Vilma Santos Diba? So, ayun, kung ayaw nyo na minamata-mata kayo, yan, huwag kayo maglagay ng mga elitista at mga mayayaman, milyonaryo sa gobyerno. Inilagay niyo yan si Vilma Santos dyan, magyayabang talaga yan. Hindi natatalo mayabang talaga yan. O si Ralph Recto, ganun din. Pero bayaan mo, may karma yan. Yung mga taong masyadong mapagmataas, ibinababa yan ibinababa ng pagkakataon yan. Yung mga taong mapagpakumbaba, itinataas ng Diyos yan. Bayaan nyo lang siya. Bayaan nyo si Vilma Santos magyabang. Yun na lang naman ang meron siya Matatanda na yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, sooner or later, may mga cancer na yan. Yan dyan na lalabas yung mga karma nila. Lahat ng mga ginagawa nilang mali, nung malalakas pa sila, lahat yan sisingilin sila niyan kapag nagsipagtandaan sila. So, kapal ng mukha mo, Vilma Santos, pasahod ka lang ng taong bayan, punyeta ka, tapos kung makapag-lookdown ka sa mga taong bumabati ko sa inyo, you have to understand, public figure kayo, or you're subject to scrutiny. Hindi kayo dapat mga balat sibuyas. Well, sa bagay, kupal din naman tayo, magaling naman tayong mangupal, so dapat hindi rin tayo nasasaktan kapag sumasagot yung mga politiko na ganyan. So, it's not a big deal for me. Yung sinabi niya na, kaya kayo nasa baba kasi tinitira nyo kaming mga nasa taas. Well, if that's her opinion, she's entitled to that. Pero pakyo ka. Soon, mawawala ka sa kapangyarihan. And soon, pag deteriorate yung health mo, o makikita mo na wala ka palang kwentang tao, na isa ka lang alikabok sa universe na ito, na hindi ka significant, na hindi ka importante.
At alam niyo yung mga malalaki, yung mga taong ganyan, yung mga sobrang sikat, yung matataas ang tingin sa sarili, yan ang ano nila, yan ang ikamamatay nila kapag wala na sila sa kapangyarihan at wala na sila sa limelight. Tandaan niyo yan. Kaya maraming mga depressed na mga dating sikat na ngayon bagsak na. Kasi nga, laos na sila pero feeling nila sikat pa rin sila. Yan ang magpapabagsak sa kanila. 'Di ba? Darating din ang karma ng mga yan. Kasi ang karma, sabi nga nila maaaring hindi siya agad-agad, pero sigurado dumarating yan. Madalas late, pero sigurado dumarating yan. At pag dumating yan, hindi mo yan mapipigilan. Ganyan din ang Diyos eh. 'Di ba? Pag tumawag ka sa Panginoon, madalas hindi niya agad ginagrant yung iyong dasal. Pero igagrant niya yan, 100%. Igagrant niya yan, sasagutin niya yan, 100%. Madalas late siya. Madalas hindi siya agad-agad nandiyan dyan, pero sasagutin niya yan, maniwala kayo. Gagawin niya yung dapat niyang gawin. Sa takdang panahon, sa tamang panahon. Kaya kapag yung mga hudas na yan, nagsipagtandaan na, kahit gaano pa sila kasikat, kahit gaano pa sila kayaman, sa ilalim din sila ng lupa pupunta. Pare-parehas tayong babalik sa alikabok. Si Vilma bobo, sabi ni Snowy. Bobo nung artista, lalo naging bobo nung pumasok sa politika. Oo, magbo-bold star lang naman yan. So tayo din, kapag wag din kayo masyadong balat sibuyas, minumura natin mga yan eh. Kaya nga ako 'di ba? Pag may mga vlogger na nagmumura sa akin, okay lang. Halimbawa, minumura ko araw-araw si Bongbong, tapos murahin din niya ako araw-araw, okay lang. Walang problema. Walang problema sa akin kasi ginagawa ko rin eh. Hindi ako balat sibuyas. Sabihin mo, pangit ako. Sinasabi ko rin naman na pangit kayo. Okay lang, quits tayo. Pagalingan lang tayo magmura. Pagalingan lang tayo mambalahura. Ganun lang yun. Pero yung makikipagkompetensya pa ako sa'yo, hindi na sa'yo na yan. Basta ako, babalahurain kita. So kung sumagot ka ng balahura, okay lang, babalahurain kita ulit. Ganyan tayo, dapat di tayo balat sibuyas. So kung kaya nating bumatikos, kung kaya nating magmura, pag minura tayo, minaliit tayo, dapat tanggapin natin. Baya mo. Ganun talaga buhay. Kupalan lang yan. Kung sino yung pinakakupal, yun ang mananalo. Ganun lang yan. You just have to be patient. Sabi nga dito, just be patient. Sabi nga nila God is most of the time late. But God is never absent. He's always present. Late lang, pero hindi kanya iniiwanan. Hindi lang agad-agad, pero dumarating yung tulong ng Panginoon. Tandaan niyo. Di ba? So na-address ba natin yung mga issues ngayon? Ano pa yung gusto nyong reaksyonan natin? Yung kay Abante? Putang ina, Abante, kapal ng mukha mo. Puta, pastor ka pa kunyari, ang laki-laki ng pondong inilagay mo sa sa distrito mo. Hayop ka. Tanga saan ka makakita ng cat's eye? Nasa maliwanag na kalsada, nandiyan yung cat's eye, ang mahal-mahal niyan. Magkano lang daw yung cat's eye na yan? 1,000 lang yan. Puta, 11,000 per piece ang nyo dyan. Ang quote nyo dyan, mga hayop kayo. Isa ka pa tsuwa, dyan sa Maynila. Oo, kaya nga ako rin sinisingil ko rin si Isko. Isko, dati galit ka kay Chua. Bakit ngayon parang hindi ka na nagsasalita? Ano nang deal niyon dalawa? Pero alam ko naman na si Isko, gusto lang niya talagang maging maayos ang Maynila. At in order for Manila to prosper, kailangan talaga magkakabati sila ng lahat ng mga taga-gobyerno dyan sa Maynila. Naintindihan ko naman si Isko. Naintindihan ko si Isko. Na kailangan niya rin maging okay with Chua para yung mga proyekto sa distrito ni Chua may isa katuparan. So naintindihan ko si Isko. Ganun talaga. Ganun talaga. So kailangan intindihin din natin si Isko kasi kung nakakabuti naman sa Maynila yung hindi nila pag-aaway-away, edi okay na din. Pero it's up to the ombudsman, it's up to the higher ups, it's up to the national government or the next president kung papanagutin yan si Chua. Diba? Kung halimbawa manalo si Inday, papanagutin si Chua, di mabuti. So yun, wag nating ilagay yung wag nating ilagay kay Isko yung burden na yun. Kasi hindi naman niya yun. So long as during his term as mayor, maganda yung mga proyekto, maayos yung mga proyekto at hindi ninanakaw yung pera sa distrito ni Chua, tsaka ni Abante, and then okay siya. Ganun lang yun. Ay ikaw Abante, nagagalit ka na gusto ng tao, ikaw na yung sumunod. Paano masama ugali mo Yan yung legacy na iniwan mo sa Pilipino.
sa mga Pilipino. Yan yung pagpapakilala mo. Hindi ka naman kilala na congressman, pakialam naman sa'yo. Congressman ka lang ng 3rd ng 6th district ng Maynila, nakakakilala sa'yo yung distrito mo. Pakialam naman ng buong Pilipinas sa'yo. Pero kilalang kilala ka ng buong Pilipinas, di ba? Bakit? Bakit ka nakilala? O nakilala ka kasi labas ka ng dila. Labas ka ng labas ng dila, post ka ng post ng kayamanan mo. Magaling kang sumita sa mga nasa paligid mo, pero putang na basura kayo. O doon ka nakilala. Kaya ngayon, kung halimbawa ang tao nire-request nila sumunod ka na kay Akop, it's because yun yung image na ipinakita mo, ipinakilala mo sarili mo sa mga tao. O ako naman, nakilala lang naman kita ngayon lang simula nung nag-quadcom, hindi ka naman talaga kilala Pero yan yung legacy na iiwan mo dahil yan yung ipinakilala mong personality mo sa Pilipino Yung katarantaduhan na ginawa nyo sa quadcom So habang buhay, yan yung tatatak sa'yo. So pag namatay ka, people will laugh at you. Kaya magdasal ka, Abante, wag ka munang mamatay. Ikaw, Chua, magdasal ka, wag ka munang mamatay. Ikaw, Dan Fernandez, magdasal ka, wag ka munang mamatay. Ikaw, Adjong, ikaw, Roch Gutierrez, yung Taga La Union na bakla, magdasal kayo, wag muna kayong mamatay. Kasi pag namatay kayo, putang na pagtatawanan kayo ng mga Pilipino. Dahil yan ang legacy yung iniwan nyo. Yan yung ipinakilala nyo kayo sa mga Pilipino. Ha? O, mananangin kayo kay Satanas na wag muna kayong kunin. Ganun lang yan. At least napasalan ni Mayor Isko yung mga ni Chua na mali. Yan. Si Mayor Isko is the mayor of Manila. And he's doing good in Manila. So wag natin siyang hanapan ng problema. Si Vico is also doing good in Pasig. Walang problema yan. Kung si Leni Robredo is doing good in Naga, then walang problema yan. Oh, it's not for us to judge them. Pero kapag idinikit sila sa mga Duterte that si Vico is better than Inday Sara, si Lenny is better than Inday Sara, nek nyo. Lalatagan namin kayo ng mga nagawa ni Inday Sara sa probinsya niya. Siguraduhin niyo na meron kayong mga nagawa sa mga probinsya ninyo. Di ba? O, magaling si Isko. Solid dyan. Mabuhay ka din, Juvie, Halores, Hihara. O, mamaya i-upload natin to sa ating Facebook. Sa ating YouTube. Tapos i-share ninyo para makarating, unfiltered, makarating sa mga kababayan natin. Ito ating mga pinag-usapan ngayong araw na ito. At napakalamig na. Maraming salamat sa inyo. Madilim na din. Mabuhay kayo. Mag-message lang kayo kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan natin sa mga susunod na discussion. I hope nagustuhan ninyo yung ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa mga nag-comment. Salamat sa mga nag-send ng stars. Mabuhay kayo. Dito sa Facebook, dito sa YouTube, sa Boss Dada 2.0 YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Advance Happy New Year. Mabuhay kayong lahat at mabuhay ang bayang Pilipinas. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama.
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama pala